Magandang umaga sa iyo, Ma'am Ana Marie Kalapit, ang ating Acting Executive Director ng National Commission of Senior Citizens. Hi, Ma'am Ana. Good morning, Hi, ma'am. good morning po, Ma'am Doris, Sir Alvin. Ay, morning finally naka-zoom na rin tayo. Last time kasi naka-phone patch lang po tayo. Kaya buti na lang, she woke up like that. Hindi siya masyadong ready, partner. Hindi ready. Ay, sa Tomayosa, magandang umaga sa iyo. Siguro habang wala pa yung mga tanong, i-refresh nyo, i-remind nyo nga ako ano yung Recap mga... natin Oo. yung nating pag-usapan Hindi, na. ang gusto ko munang malaman is, ano ba ang forthcoming? May benepisyo bang forthcoming? May nakaschedule bang release ang National Commission of Senior Citizens sa mga 80, 85, 90, 95 o 100 weeks from now? Yeah. Ana Marie. Yes po, Sir Alvin. Unang-una, magandang umaga sa ating mga tagapakinig, lalo na po dito sa NCSC. Full force po kaming nakikinig sa inyo hanggang dulo po ng Pilipinas. So, ang ating pong mga regional offices, no, mula NCR hanggang Region 13, naghahanda na rin po para sa cash gift distribution natin this February. Magre-release po kami ng schedule sa ating mga local government units para po i-announce sa ating mga kabarangay na lolo't lola kung ano pong araw, anong oras at saan ang kanila pong cash gift distribution para sa kanilang 10,000 cash gift. Opo. So, ano yun? Paano malalaman? Na-informed na ba ang mga recipients at kung sino makatatanggap, Ana? Sa ngayon po, hindi pa po sila informed. Kapag ka po may listahan na po na ready na ang ating mga regional offices, saka po tayo makikipag-ugnayan sa ating mga LGUs para po mai-announce sa ating barabarangay kung sino-sino na po yung makakatanggap. Opo. Pero kailangan ba silang pumunta sa barangay o yung barangay ang pupunta sa kanila? Actually, yung pinakamalapit pong lugar doon sa kanila ang pupuntahan ng ating regional officers at saka po ng ating LGU. So yung mga seniors nga ang pupunta. Pero Opo. Kaya lang sana meron din silang protection, lalo na yung mga talaga namang mga lolo at lola natin na medyo hirap na sa paglalakad at walang kasama na anong tawag doon, mag-aakay sa kanila. Opo, katulad po ng nabanggit na namin nung una. Sa ngayon po, ganyan muna yung ating pamamaraan ng distribution ng ating cash gift. Pero po sa pangunguna po ng ating Chair Mercy Gutierrez, layon po niya na maibigay na ang kanilang mga cash gift through their ATMs na diretso bank deposit na po sa kanilang mga accounts. At sa araw po ng birthday, yun po ang layunin namin makapagbigay during their birthday sa kanilang mga account. Diretso na po, para hindi na po sila pupunta. Ayun. Ana, sorry hindi ko na-catch kanina. Kailan ka mong next release? February pa po yung next release natin. Malapit-lapit na. January na ngayon eh. Patapos Anong na petsa ng February? Mga second week of February, magkakaroon na po tayo ng schedule. Ngayon po kasi kakatapos lang po kasi ng cash gift distribution natin itong December. So nagli-liquidate na po ang ating mga regional offices at yung iba naman po, kasabay po ng pagli-liquidate ay nagpo-proseso na ng mga applications. So yan pong mga applicants na yan, fina-finalize, vina-validate para po magkaroon ng listahan na ibibigay po sa ating LGU. Okay. Ngayon, itong si Dracar, naalala mo yung nag-guest natin last time. Yung nanay niya yun, di ba partner, naalala mo? Yes. May mga follow-up questions siya. Sabi niya, how would the barangay notify the beneficiary by phone, by mail, or personal? Yung pong ating mga LGUs, iba-iba po yung pamamaraan ng pag-i-inform nila. Sa barangay po, may mga nakapost po ng mga beneficiaries po or grantees po natin. Yung iba naman po na alam nila na alam naman nila, meron tayong mga kumbaga team leaders sa ating mga barabarangay, sa ating mga kalsada sa mga street, ating mga street leaders. Sila po yung nag-i-inform din sa ating mga lolo't lola na ito na yung araw, oras at lugar kung saan sila pwedeng kumuha ng kanilang mga cash gift. May follow-up question si Dracar. Sabi niya, what if by February or March 2026, yung qualified beneficiary with complete documents, hindi pa rin nakaka-receive ng 10K
And Oscar Barangay would say that they have not received the funds, and barangay advised the beneficiary to call NCSC. And after calling NCSC, they would say that they have forwarded the fund to Oscar. Parang ping-pong, parang pasa-pasa. How would this be resolved? Sir Alvin, hindi po inire-release yung pera sa OSCA. Yan po ay dinidistribute ng ating regional officers. So, ang listahan po, pinaprocess, ang application ay pinaprocess, ibinibigay, pinapasa sa LGU natin. Kapag ka po nakapag-apply na sila roon, i-vet po or i-validate ng ating mga regional officers. So, manggagaling po talaga yung mga applications mula dun sa mga OSCA natin sa offices. Kung hindi po sila na-process dun sa OSCA, wala po kaming matatanggap sa regional offices. Kung diretso naman sila sa region offices, pwede rin naman po doon na diretso ma-process yun. Hindi, yung issue niya ay yung ang pera, saan ba yung actual na pera manggagaling, sa inyo o sa OSCA? Sa amin po, sa regional offices po namin. So ang papel ng OSCA sa umpisa lang. Oo. Ibig sabihin Opo. sa pagproseso lang Oo. ng claim. Para makita yung mga dokumentos mo. Oo, yung sa release, wala na siyang papel. O Wala may na. papel pa rin yung OSCA. Ang papel na lang po nung OSCA, yun pong announcement, listahan. Yun po yung meron na lang sila. Pero yung actual na pamimigay, kung hindi sa ATM, yung actual na physical na pamimigay ng pera, sa inyo yon. Opo, kasama pa rin naman namin sila during the event, no? Ina-assist po nila kami ng LGU. Malaki po ang tulong nila sa logistics, ano? Pero magmumula po talaga yung pera sa regional officers namin. Kasi ibinababa po ng central office yung pondo sa kanila. Okay, paano ka? Si Amelita Maikes, yung pong nag-90 years old, 80. nag-80 years old noong 2024, March, at namatay na ng 2025, mabibigyan pa po ba yung kanyang surviving spouse? Opo, kailangan lang pong makipag-ugnayan sa ating OSCA para po ma-file po niya. May mga late filers pa rin naman po tayo na late na nila nalaman na pwede silang mag-apply. Basta po after March 17, 2024, ang kanilang birthday, sila po ay mabibigyan po ng cash gift. Kasi yun po yung araw kung saan effective na yung batas sa pagbibigay po ng 10,000 na cash gift. So kahit namatay na pala, pwedeng masalo ang pera nung kanyang asawa? Asawa. O kaya kung sino Opo. beneficiary niya? O pwede yung anak, o Oo. yung apo, o yung pamangkin, o yung yung Asawa immediate lang. Actually, yung immediate family member kung meron magdadala lang po ng original death certificate, valid ID ng nearest relative, proof ng relationship. So pag sinabing proof ng relationship, pwede po yung birth certificate. Tapos kung marami naman pong relatives, kailangan lang po yung authorization para ma-receive nung tao na yun yung benefits. Parang meron silang if-fill out na form na release from liability yung tawag natin dito. Hindi, hanggang anong degree ng, Kasi halimbawa, priority, pwede oo. kasi napatay na yung Mr. noon or Oo. Mrs. noon. Pwede yun, di ba? Pwede. So, pag susunod noon, anak. Ay, Correct. kung walang anak, o paano yun? Hanggang saang degree ng pagkakamag-anak ang pwedeng mag-claim? Opo. Hanggang sa meron pa po siyang kamag-anak na Pwede, So, existing. pababa ng pababa. Okay, okay. Kailangan lang pong magbigay ng proof ng relationship. Okay, Alright. sabi ni Vicky Makayana, no, isang araw pa to eh. Sabi niya, I heard in your program yung hinaing ng isang netizen regarding centenarian application of a 91-year-old. Same here. I registered my mother first week of March 2025 pa. She turned 90 years old. Last September 2025, I followed up 5 times. And my last follow-up was just before New Year. Unfortunately, wala pa rin po. The girls sa QC OSCA told me that most probably April or May na ma-release. And they will be the one to call us. Siguro ganito na lang. May listahan ba yon ng makakatanggap ng release ng February? Para nang sa ganun, pag wala ka sa listahan, wag ka na mag-follow up. Sayang yung oras Oo, mo. sayang Kung lang. sinong nasa listahan, yun na lang yung magfa-follow up. Di ba pwedeng ganun, Ana Marie?
Actually, Sir Alvin, katulad po ng nabanggit ko nung huling interview natin, meron po kasi kaming strategy na ginawa dahil wala naman pong budget talaga na na-release specifically para sa mga nag-birthday ng 2024. So, para po sa unang tranche ng release para sa mga nag-birthday, yung March to August na nag-birthday ng 2024, sila po yung nabigyan ng December cash gift distribution. Tapos po, yun po mga September to December 2024 magbe-birthday. Ngayon pong first quarter po namin mabibigyan. Ngayon pong February hanggang March. Tama yun. I Oo. get that. Kaya lang, sa sobrang dami na ng petsa, nakalilito na siya, partner eh. Tsaka padagdag na Bakit ng hindi na lang padagdag? ilagay ang listahan, Oo. ipaskill niyo yung listahan o ito lang ang makatatanggap ngayong first quarter, tapos kung wala kayo sa listahan, Oo. mag-follow up kayo Kumbaga merong- after ng first quarter O na ito. kumbaga meron Di ba mas kang madali yun? appointment, may Oo. appointment ka para pagka nandun ka sa lista, hindi ka nila mapasasabihan na hindi ka pa pwede, hindi pa pwede Kaya nga, mag-claim. hindi ba pwedeng ganun, Para Ana mas Marie? madali. Opo, may listahan naman po talaga na ipinamamahagi sa ating mga LGUs. Ayun. Barangay po yan, meron po silang listahan. So kung wala po kayo sa listahan, Oo. perhaps sa susunod kayo na quarter Oo. naman. Ngayon, may mekanismo ba kayo to contest it? Sabihin ng matanda, oy, ba't wala ako sa listahan? Yan, oo. Dapat meron din ako, may ganun bang mekanismo yung National Commission of Senior Citizens na pwedeng mag-lodge ng complaint? Pwede naman po talaga mag-inquire din directly from us. Meron po kaming hotline number. Kung di ako nagkakamali ay 028 546. Sorry ifa-flash namin mamaya yung aming telephone Oo, number para at hindi saka yung magkamali. email Pakikuha address muna kami namin. kasi we have 8 minutes left. Mauubos yung Alright, oras. sige No? po. Go ahead, partner. Pwede po silang mag-lodge ng inquiry, Okay. complaint doon sa amin. Pwede rin po sa contact at ncsc.gov.ph. Okay. Meron din po kaming email, website, www.ncsc.gov.ph. Meron din po kaming Facebook. Pwede rin po silang mag-message doon sa amin para po i-lodge yung kanilang complaint. Opo. Nicolas Hilario, gusto raw nila malaman kung naibigay na sa ibang lugar ang 2K na paayuda sa mga senior noong Christmas. Taga Nueva Ecija daw siya. Iba naman yun. Apologies po, pero wala po kaming pinamimigay na Iba naman yung 2,000. partner. Iba Baka, yan. baka pag sa local government, hindi po yan kaya sagutin ni Ana Hindi nila Marie. kayang Yung kaya wala nila sa programa sagutin, nila yung yan. galing sa National Commission of Senior Citizens. Tama. Di ba? Go ahead, next. Si Shay Chan, lola ko si Natividad Okbian Rom sa 94 na taga Burias Island, Masbate, Municipality of Claveria, Barangay Nonok. Sana mabigyan pansin din po mga senior citizens sa Burias Island, Masbate. Ma'am, hindi nyo ba pinapansin ito mga ito? Ma'am, kahit po mga geographically isolated areas ay pinupuntahan po namin yan. Tumatawid ng bangka ang ating mga regional officers para po mapuntahan sila, nilalakad din ang mga bundok, sumasakay ng helicopter sa tulong ng ating sandatahan. So, pinupuntahan po natin yan kahit po malayo. Oo nga. Opo, So, paano ito? Anong pwede nating itulong kay Shay Chan? Kay Shay Chan? Opo, kunin ko na lang po yung pangalan niya at saka birthday and address po para po makita po namin sa database yung kanyang status ng application. Oo. Okay, next. Baka kasi mamaya sabihin, hindi, papasa namin sa ATM mo. Bundok tralala nga eh. Hindi ba kakalakad si Lola? Anyway, si Edgar, tanong ko lang po kung ang senior na 100 years old ay pwede maka-avail kung siya ay nasa Amerika. At kung pwede, paano po ang proseso? Opo, para po sa mga nasa abroad po natin, pwede po talaga silang makapag-avail ng kanilang cash gift. Kailangan lamang nilang makipag-ugnayan sa kanilang sa Philippine Embassy o kaya sa Philippine Consulate General o kaya sa DFA. Yung requirements po namin, meron po tayong retention ng ating Philippine citizenship. Dapat meron tayong certificate nun. Meron tayong oath of allegiance, meron tayong overseas voting card or affidavit, nakakaboto pa rin po tayo.
Pwede pong yung driver's license or ID, Oo. medical or health card, at saka yung attestation po from the Philippine Embassy at saka So hindi Philippine Consulate General. hindi pwede yung US passport holder na. Oo, merong ganun maraming ganun partner eh. Hindi na sila na ganun. dual. Oo. Hindi na pwede yung hindi dual Ana Marie. Kailangan may Filipino citizenship pa rin. Opo. Okay. That settles it. Next partner, next. Isa pa. Si RB Pineda, paano malalaman kung recipient yung isang senior? Anong parameters para mabigyan yan ng cash gift? Para po mabigyan ng cash gift, pagka-announce po namin ng listahan sa LGU, kami po ay pupunta roon para i-distribute ang cash gift. Kailangan lang po magdala ng kanilang ID para po sa pag-claim ng kanilang cash gift. Hindi, siguro ang sasabihin mo is yung eligible ay, ulitin natin, 80, 85, 90, 95, 100, 100 plus. Oo. Meron na yun. Ano po? So, it's sa 80 to 95, 10,000. Yung 100 pataas, 100,000. Yan Opo, yung 100,000 po. So Richard, magandang umaga sa iyo. Sabi ni Jerry Diaz, yung 10K na na-receive ng 80, ibabawa sa 100K when they reach 100. Tama ba? Hindi po. Pag hiwala nag-100 po, yun. 100 po yung buo. Oo, hiwala yun. okay, So ibig sabihin, pagdating niya ng 80, may 10. Pagdating niya ng 85, may Meron 10. pa. Pagdating niya ng Apo. 90, may 10. Pagdating niya ng 95, may 10. Oo. So, Apo. Hanggang 40 lahat 95. yun. O, tapos 100 Pag umabot siya na. ng 100, plus 100,000. Correct. Tama? Apo. Tama, po, tama. ma'am? Tama po. Sabi Tama ni po. Curito Season, i-clarify ko lang ma'am, yung pag-claim ng 80 years old, pwede siyang mag-claim before he turns 81. Like if birthday niya ay May 2025, pwede na siyang mag-file ng claim until March or April 2026, correct? Kailan ba nagki-claim? Nagpa-file ng claim? Pwede po mag-file ng claim even 6 months before the birthday. Ayun pala eh. As early. Opo. Okay. Pwede na po silang mag-file ng application. Alright. Si Estrella Garcia, ito yung tanong mo kanina, partner. Paano po kung bedridden na ang lola? Sana sila na lang ang magpunta sa bahay ng mga senior para makita rin nila ang kalagayan ng mga tao. Opo, may mga pagkakataon na rin po na gano'n na nangyari. Ang ating mga regional officers, minsan sila pa ang pumupunta sa bahay para po ibigay itong cash na ito kapag hindi talaga makakapunta ang ating mga lolo or lola doon po sa cash gift distribution. Sa application naman po, kung mag-a-apply pa lang at bedridden, kailangan lang pong meron silang kamag-anak na pupunta doon. Kailangan lang magdala ng ID nila, photocopy ng ID ng grantee, yung authorization letter kailangan din po, yung medical certificate kailangan po para nagsasabi na may treatment siya, nasa ospital, o kaya yung barangay certificate ng barangay chairman na sinasabi na bedridden din po siya. May kasama pa rin pong picture na whole body, Okay. na meron pong meron po siyang halimbawa kalendaryo. Okay. Ganun po. Ana Marie, bilisan natin. 10 pa ata yung tanong na naiwan. Ang dami. Sabi ni Ann Bustamante Calumarde, paano ako? Wala akong anak, wala asawa, no family, only my dogs. Pwede yung taong nag-aalaga sa akin. Pero, Pwede po. pero Ann, wala ka pa namang 80 eh. Wala pa. Hindi pa yan magkikick in ngayon. 80, 85, 90, 95, 100 ang pinag-uusapan natin. So kung walang Opo. kamag-anak, pwede daw ba yung nag-aalaga sa kanya? Hindi. Pwede po. Pwede? Pwede. Authorization po. Oo, yun. Anong tawag? Authorization. Authorization. Okay. Aha. Diba go? Si Meli Kalayag, may we suggest that the barangays be instructed to create a database of all senior citizens in their area of jurisdiction. Ginagawa po yan, di po ba? May Ma'am listahan Ana Marie? naman eh, di ba? May listahan? Lahat ng seniors? Meron po ang ating mga LGUs na listahan ng lahat ng seniors. Kami naman po dito sa NCSC, meron po kaming national database, meron po kasi kaming online registration para po nakikita namin yung kalalagayan din nila at makaresponde rin kami base sa mga policies na pwedeng makatulong sa ating senior citizens. Sa ngayon po, meron po tayong 8.9 million na registered na senior citizens sa atin. Although sinasabi po ng ating PSA o Philippine Statistics Authority na tayo ay nasa 11 million na ang ating senior citizens. Sa ngayon po, 8.9 million pa lang po yung nagre-register online.
Sabi ni Lolit Campanero, question po, 91 po nanay ko sa February 7. Paano po yun? Eh di apply mo na, Lolit. Simulan mo na mag-apply kasi pwede naman mag-apply Ayusin na. before. Paano Yes. ng 90th birthday? 91 na yan eh. Apply. So nalagpas na yung 91 na ngayon yung nanay ni Lolit. Pwede na siya mag-apply o paso na? Yes po, mag-apply na po siya. Mag-apply. Ayun. Iba pa na. Manny Martires, my mother claims that her name was used to get her incentive since she moved out of her house. Is this theft possible? May mga papeles po kasi kami na hinihingi para po makapag-claim. Medyo mahirap po na wala siyang binigay na authorization tapos makukuha. Oo. Unless meron siyang kasabwat doon sa nagbibigay. Hindi kaya? Wala pa naman po kami ganong insidente, ma'am. Mabuti naman Si po. Rainier Antonio, quick question about distribution ng cash incentives. Bakit po kailangan mag-apply? Di ba may NSO data naman po tayo? Di ba dapat matik? Mhm. Yun po ang aming pinapangarap at ginagawa, no, na sa susunod po hindi na kailangan mag-apply, automatic na po. Kaya nga po ngayon pong sa mga susunod na araw, yan po ang direktiba ng aming chairman si Gutierrez, no? Ayusin ang database ng katatandaan natin para po automatic na ang pagbibigay. Yung pong application din na sinasabi po ng ating caller, tama po kayo. Kami rin po gusto namin hindi na kailangan mag-apply dahil meron naman dapat tayong data ng ating mga katatandaan. Tama. Kailangan natin ng tulong ng LGU para ma-validate natin yung listahan ng ating mga senior citizens sa baba. Teka muna, budgeted ba yan for the 2026 national budget? Para wala nang dahilan na sabihin, hindi po, Hindi ang pa dami nga marirelease, ninanakaw oo. nga na pondo nga eh. Kaya nga. Di ba? Budgeted ba yan for 2026, Anne-Marie? Yes po, may budget po tayo para sa ating 2026, no? Yung mga grantees po natin, may budget tayo. At kahit po yung mga late na nag-file ay gagawan po natin ng paraan para po mabigyan din. Sa ngayon po, para po ma-update ko lang po kayo, no? Ang figures po ng nabigyan natin for 2025 at still counting po, ano? Ang atin pong na-serve na mga grantees in total ay 275,342 lolo't lola. Kasama na po dyan yung mga 2024 filers natin. At ang kabuuan na na-disburse na natin ay 2.6 billion na po. So, yan po ay mababa pa sa ngayon dahil nasa 90% pa lang yung disbursement na binibilang namin. Hindi, at saka hindi naman lahat kasi 80. Tama, Marami tama. naman dyan, Opo. 60, 61, kagamo Oo. 60, 62. Correct. Sabi ni Sara Concepcion, Sir Alvin, yung nanay ko po, 95. Nag-96 last December. Wala pa rin po nakukuha. Nag-apply po siya last October. Kompleto na yung papeles niya. Willie Mariano ng Oscar Sige ng po, Obando, check. Bulacan ang namumuno. Puro walang budget daw pag fina-follow up nila. Oo. Sabi walang budget. Kaya tinanong kita about budget eh. So, for this year, for 2026, Meron na. may pera, may budget. Yes po, meron po. Okay. Si Mimi, we have submitted all requirements for my mom who turned 90 last September but passed away last October. Are we still able to get it? Yes po. Basta merong proof ng relationship. Sige. Yes po. Okay ka na, partner? O meron ka pang pahabol? Kasi overtime na tayo. Pero Si Troy ang na daming lang. tanong. O si Troy na lang. Yung nanay ko nakapagpasa na nung April 25. Hintayin daw yung text. Hanggang ngayon, wala pa rin text. May matatanggap kaya kami ngayon? Kunin ko na lang po yung pangalan niya at saka po birthday, ma'am. So I can Alright. reach out. So, ipunin mo kaya to, Camille. Opo, ma'am. O, bigay Sir, mo sa kanya. thank you po. Kasi Para po ma-address po namin isa-isa Tama, rin. Maganda tama. po na nag-reach Tama. out sila. Hindi, tsaka sabihin nyo na once and for all, may matatanggap ba o wala? Kung wala, bakit? Tsaka Kung wala, may remedyo ba? May pwede pa bang gawin? Yung mga ganun, di ba? Tsaka makakalimutan na ni Lola. Ano ka mo? Sinabi mo. Hindi niya na gumagano maalala. na. Di Oo. ba? So magpaproseso niyan mga anak o mga apo na, Kaya mga nga. pamangkin. Anyway, pasensya na po't naubusan tayo ng oras. But siguro from time to time, maybe next month, i-follow up natin. Part Kasi 3? nangako naman siya na next month, Ana, no, ang release meron sa February. Yes po, meron po tayo sa February. Ayun, Meron pag din po sa March. Ayun. Opo. Ayun, Oo. sige. Sige, balik ka na lang dito ulit. No? Or siguro kung ginaganaan ka, kung malapit ka lang naman, pumunta ka na lang sa studio. Pwede din Pwede. naman i-accommodate. Eh, no? Oo, pwede, Nasa pwede. Malapit ka lang ba? Sa Quezon City lang ba yung NCSC?
Opo, dito lang po kami sa Quezon Avenue Corner, Scout Reyes. Ay, ang lapit Ayan, lang. naman pala. Halika Ang lang, lapit paglakad lang ka na, pala, ma'am. oo. Opo, bibisita po kami dyan kung okay Oo. lang po sa inyo. Hindi, schedule ka ni Camille. No? Siguro sa Okay po. February, pupunta ka dito sa studio namin para mabahaba. Ha? Thank you, Ana Okay Marie. po. Thank you. Thank you. Maraming Salamat. maraming Mabuhay ka. salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning din Oo.